Pangalan ng ating Panginoon at salamat po muli po tayo nagkakatipon ngayon sa pangalan ng Panginoon upang siya ay papurihan at pasalamatan sa kanyang kabutihan. Amen. Nasa huling Sabado po tayo ng pag-aaral ng believers with unfailing faith, particularly po sa mga New Testament characters, no? Starting po sa kay John the Baptist, sa Roman Centurion, kung naalala niyo po mga ito. Maganda po na rini-review po natin ito. Meron po tayong YouTube channel, Light Shines TV, pwede po nating i-replay doon. Meron din po meron po tayong FB page, Calvary Temple, sa Facebook at saka po, Spotify. Light Shines TV din po sa Spotify. Anyway, sa pagkatapos po ng Roman Centurion, na pag-usapan din po natin, yung pong babae na dinudugo po for 12 years na kung paano hinawakan lang po laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus ay naggumaling po siya. And just last week na pag-aralan po natin yung pong pagbabata po ni Jairus ng kanyang pananampalataya. Amen. Ngayon po ang pag-aaralan po natin, isa po siyang pagano, Gentile, the unfailing faith of the Canaanite woman. Ayan po, no? Ang Canaanite woman po, siya ay tinatawag din pong Syrophoenician woman sa Book of Mark 7:24-30. Syrophoenician dahil nakatira po siya sa Syria, sa Phoenicia, under po ng Syria, province of Phoenicia. But anyway, ang Canaanite woman pong ito ay lahi po ni Ham, galing sa po ni Ham po na si Canaan. Kung maalala niyo po na siya po ang sinumpa po ni Noah na magiging alipin ng dalawa niyang mga lahi ng kanyang kapatid na si Shem at saka po si Japheth. At ito pong Canaan pong ito, ang Canaanite pong ito, tinawag pong Canaan po noon, before maka-anchor ng Israel ang Promised Land, Canaan po ang tawag po nila, pero hindi po kanila ang Promised Land. At ang sabi ng Lord, lahat po ay lipulin, wala po silang ititira, may mga tinira. So ito po ay kasama sa mga natira, lahi, ang Canaan po ito. But makikita po natin ngayon kung gaano po kabuti ang Diyos na wala pong favoritism ang Panginoon sa lahat ng pagpapala po niya. Bagamat pinili niya ang Israel para lang po lumitaw ang Messiah sa lahi po ni Abraham. But it doesn't mean paborito niya ang Israel. Lahat po ng tao mahal ng Diyos. Mabibless lang ang tao according to their faith. In other words, sa atin po, mabibless ka lang kapatid according to your faith. Kung gaano mo pinapaniwalaan na mabuti ang Diyos sa iyo, doon lang makakakilos ang Diyos sa iyo. Because without faith, it is impossible to please God. Let me begin with Matthew chapter 15, 21-28. Nasabi ko nga, matatagpon din po ito sa Mark 7:24-30. Saguli po, kalimaki ka na akong kay. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for your goodness, your faithfulness to each and every individual. Lord, lalo na po sa mga first-timers na umattend po ngayon, we do believe na kayo po ang nag-orchestrate nito, nag-appoint sa kanila. Lord, na sila maka-attend ngayon. And Lord, I know you will reveal yourself to them, O God, kung gaano mo sila kamahal at kung gaano kaganda ang plano mo sa kanila, Panginoon. We pray na ang word na aming matatanggap, Holy Spirit, once again, enlighten us. Na makuha po namin yung revelation from your word that we may receive the full blessings from your word
and that we may be changed from glory to glory, na maging kamukha po namin kayo, aming Panginoong Jesus, lalo na sa pananampalataya. Maraming salamat po. And as we believe and receive once again your powerful word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. To you be all the glory, all the honor, and all the praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So makita po natin ng kwento, no? Kung mapapansin niyo po, ang mga kwento po sa New Testament, maiksi lamang, talagang pinaiksi po yan. Kasi po, ang sabi nga po ni John, kung lahat po ay isusulat, yung lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat ng tinuro ng Panginoon na kung isusulat, kahit po ang buong mundo daw, na ang library ng buong mundo, hindi po magkakasya. Ibig sabihin po, hindi nagsayang ng oras ang Panginoon. Marami siyang pinagaling. At ilan lang po ang pinatala ng Holy Spirit, ng author talaga ng Bible, na para matutunan po natin. Yet kahit maiksi po sila, they are very powerful. Kaya nga po, we need the Holy Spirit para po malaman po natin yung talagang mga revelations po within this this account, mga kwento po sa New Testament, kung paano pong kumilos ang Panginoon sa mga Bible characters pong ito. So marami po tayong matutunan po dito, no? Makita niyo po sa ating binasa, rineject po siya, no? Despite being rejected, pero bandang huli po, nanaig po ang kanyang pananampalataya. So let's learn. No? Excited po ako dito kasi po matindi po ito. Para po ito sa mga matampuhin. Lahat ng matampuhin magsabing amen. In Jesus' name, kaya rin naninin ako magtampo. May kamali kayo mong dindam ko, talagang mamamin kayo. Tapat lang ya. Salamat po Lord, pagpalan mo rin tapat. Pero may bayo lang. In Jesus' name. So, let me begin with the first point. The Canaanite woman had an unfailing faith in God because she acknowledged that Jesus was the Messiah. In-acknowledge po niya, kinilala niya, sinamba niya actually po ang ating Panginoon bilang Messiah. Balikan po natin ang 15:22 ng ating binasa sa Matthew. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David. Ito po yung paano niya in-acknowledge. Sinawag po niyang Son of David ang Panginoon. In the Bible, kapag tinawag mo ang Panginoon ng Son of David, sinasabi mong siya ang promised Messiah in the Old Testament na pinangako ni Yahweh. Naniniwala ka na siya ang tagapagligtas. So ang babae pong ito, na nung sinabi po niyang Lord, Son of David, hindi man po siya Hudyo, pero bakit alam niya? Most probably, sa mga kapitbahay niyang Hudyo, kaibigan niyang Hudyo na ikwento po ito, and then most probably po, narinig niya kung paano pong nagpagaling ang ating Panginoon, na napakaraming pinagaling, at umaasa siya na kahit hindi siya Hudyo, na kahit na siya ay isang pagano, hentil, siya po ay makakakuha po ng milagro mula po sa ating Panginoon. Most probably narinig po niya ang mga pinalayas na demonyo ng ating Panginoon kasi ang babae pong ito, ang sabi po niya, have mercy on me. So she begged Jesus. Sabi po niya, my daughter is demon-possessed and suffering terribly. Alam niyo po kapag magulang ka at nakikita mong nagsasuffer, yung nagsasuffer po, George, pwede pa mumugong yan. Okay. Alam niyo po, bilang mga magulang, kapag nakikita po ang nahihirapan ng iyong anak, lahat gagawin mo. Kung matino kang magulang. Amen. Kasi po, makikita po natin sa panahon po natin ngayon, marami pong hindi matinong magulang. Magkasakit ang anak, yung iba po, pabayaan na lang po nila kahit mamatay para wala nang galang gastos at mabawasan ang kanilang responsibility. This is very true. Which is nakakalungkot po. Meron nga po mga ilan na mga lamaran sa kabalasubas, no? Ipinanganak ang kanilang baby, tinapon. Pero yung matinong magulang,
gagawin mo ang lahat, mawala lang yung suffering ng ano. Kaya nga, kuminsan, mali pa yung prayers natin eh. Lord, wag mo na sa kanyang ibigay yung karamdaman, akin na lang. That is wrong prayer, di ba? Hindi naman po sa Acts 10:38, nakasulat po doon, ang diablo po ang nagbibigay po ng karamdaman sa atin. Siya ang nagpapahirap sa atin. Naaalaw po yan because of our wrong belief, wrong mindset, and wrong doings. And sometimes God allows yung pong ganyan para po tayo ay mag-grow sa ating pananampalataya at meron tayong lesson na ma-learn sa ating pong nararanasan sa ating mga buhay. But you know, ano man po ang nangyayari sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga anak, gagawin po natin ang lahat. Sino po nakaranas na ginawa yun ng lahat? Kahit yung wala kang pera, pupuntahan mo lahat po. Kahit po, may mga alam po ako yung iba, nagpalimos pa para lang ho, kasi gagawin ng lahat. Ito pong babae pong ito, no, talaga pong tinry po niya ang lahat dito para po makuha niya yung milagro para sa kanyang anak. Actually ho, ang Panginoon ho dito at saka kanyang mga disciples, nagpapahinga po sila dito. There were times na nagpapahinga po ang Panginoon at mga disciples, no, mababasa po natin yan. Dito po sa Mark 7:24-25. Sabi ho dyan, dito po nakasulat yung sa Syrophoenician, no, another book na sinulat po ang account po ng Canaanite or Syrophoenician woman. Sabi po dyan, Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre. He entered the house and did not want anyone to know it. Bakit? Kasi po, magpapahinga nga ho sila. Ayaw niyang malaman na kahit sino, sikreto. So yet, he could not keep his presence secret. Verse 25, sabi niya, in fact, as soon as she heard about him, nung nabalitaan niya, nandun ang Panginoon, nakiunahan na po siya, at kahit alam niyang nagpapahinga ang Panginoon, kinapal na po niya ang kanyang mukha. As a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. So, another word for the mga demons is impure spirits. No, mga madudumi po sila. Kaya nga po, ito ho ang ginawa ng babae, and fell at his feet. Ang sabi po diyan, pag ikaw ay, katulad po ng diniscuss ko sa inyo last week po, alam po ng mga Hudyo ito, kapag ikaw ay nag-bow down, in the Bible, kapag ikaw ay nag-bow down, lalo na sa paanan ng isang tao, sinasamba mo siya. So sinamba niya ang Panginoon, kinilala niya siya ang Messiah. This is very important para po sa atin. No, this is very important po sa atin. No, mga ilang verses lang po na tinawag pong Son of David si Jesus. Bakit po Son of David? Kasi pinangako po na Panginoon kay David na meron pong lilitaw sa kanyang lahi na uupo bilang hari at ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari ay hindi na matatapos. Talking about Jesus. Sa Matthew chapter 1:1, sabi po dito, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Na makita niyo po yan sa genealogy. Binanggit din po yan sa Luke 1:30-33, nung kausap po ng angel si Mary, but the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David. No, ganyan po yung pinangako ng Panginoon. And he will reign over Jacob's or Israel's descendants forever. His kingdom, sabi po dyan, will never end. Siya na ang magpapatuloy pong baghari. Even po marami rin po sa book of Old Testament, sa Old Testament po, pero isa lang po ibibigay ko sa Jeremiah 23:5-6, sabi dyan, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch. Talking about Jesus, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior. Isa po sa pangalan ng ating Panginoon, our righteous Savior. Sinabi mismo din ng Panginoon sa Revelations 22:16,
I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David. In other words, sinasabi ni Jesus, ako yung pangakong Messiah from the Old Testament. Sabi niya dyan, and the bright morning star. No? Even po yung mga Pharisees, they are well-versed, no? Na kapag tinawag mong son of David, si Jesus, ikaw ay nagpapahayag na kinikilala na siya ay tagapagligtas o Messiah, the promised Messiah. Yan po yung makikita natin sa Matthew 22:41-42. Then surrounded by the Pharisees, sabi mo dyan, Jesus asked them a question, what do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, he is the son of David. Mababasa po natin, no, baging sa mga nakaraan po natin mga lessons, narinig po ng mga Pariseo ito, maraming nagsasalita na son of David. Nagtataasan po ang kilay niyan. Kasi sila, naiinggit kay Jesus, ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay son of David. Actually po, ang mga ito, kaya naman nilang tinatawag nila. Di ba yan yung karpintero, anak ng karpintero, si Jesus? Pwede po nilang yung genealogy o yung lineage ni Jesus na siya galing talaga sa lahi ni David. At sila pa mismo ang nagsalita kay Herod na ang Messiah ay ipapanganak sa Bethlehem. Alam din po nila yun na pinanganak sa Bethlehem ang Messiah. Kung talagang gusto nilang maniwala kay Jesus, dapat tin-raise back po nila ito. Pero dahil po sa inggit nila, galit nila kay Jesus, dahil mas pinapaboran sila ng mga tao, ayaw po siyang tanggapin. Kaya kung sino man po ang nag-acknowledge na si Jesus is son of David or the Messiah, na excommunicate po sila, pinapalayas po sa synagogue. Na-discuss po natin yan last week din kung gaano po kahalaga sa kanila na miyembro po sila ng isang sinagoga. Now, ito pong babae pong ito, she was very bold, kahit po hindi po siya Hudyo, natawagin niyang Messiah si Jesus. Which is, yun po talaga ang gusto ni Jesus. Alam niyo po, minsan po tinanong ng Lord, no, dito po sa Matthew 16:13-19, na ano ba narinig niyo sa mga tao? Sino ba ako? Sabi niya, no, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? No, referring to himself. Sino ba siya? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. But what about you? Ang sabi ng Panginoon, kayo naman. Ano ang palagay niyo? Sino ba ako? He asked, who do you say I am? Agad pong nagsalita si Peter. Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon kay Peter sa verse 70, tuloy natin. Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah. Bakit siya pinagpala? Kasi po, lahat ng nagpro-proclaim, lahat ng nagpo-profess, kino-confess that Jesus is the Messiah, ay pinagpala. Kapag kino-confess mo, si Jesus lang ang tagapagligtas at wala nang iba, ikaw ay pinagpala, kapatid. Ang nakakalungkot, kung minsan nag-a-attend ka na sa church ito, tinanggap mo na si Jesus, pero kung minsan tumatawag ka pa sa ibang Diyos, thinking na meron pang ibang tagapagligtas. Which is very wrong. Kasi po nagkaroon po ako ng, I've been here dito sa church pong ito since 1985-86. Nandito na po ako sa church pong ito. Sa tagal ko po dito at nakikita ko po sino po yung matagal na sa church. Minsan, nung naging teacher na po ako, nagtuturo po ako sa Discovery Education Program at tinatawag po nating DEP. Tinanong ko kung talagang ligtas po ang mga tinuturuan ko. Yung isa po, to make the long story short, sabi niya, ako, pastor, para sigurado akong ligtas, kaya nag-a-attend ako sa Calvary. Pag Friday, pupunta pa ako ng Apo, kanya. Pag Webes, sasama ako sa kaibigan ko doon kay Manalo para siguradong panalo. No? Alam niyo po, sabi ko sa kanya, hindi ka talaga ligtas. Kasi isa lang ang Messiah. Isa lang ang may-ari ng langit. Isa lang yung daan. Hindi yan pwedeng mapunta kung kani-kanino. That's why you are blessed kapag si Jesus lang talaga ang nasa puso mo. Ring aliwala maran na bakit?
Kapag namumroblema sila, pati yung kaluluwa ng lola nila, tinatawag. Akala nyo, kaluluwa ng lola nyo ang sasagot? Hindi po, demonyo ang sasagot sa inyo. Maliwanag po sa Bible, kapag namatay na po ang tao, no, ay magkakaroon po ng judgment. No? Iba pa yung mga final judgment, yung Great White Throne Judgment, tsaka Bema Judgment na sama-sama po tayo. Pero i-judge kagad ang tao kung siya ay na kay Kristo, tinanggap niya si Kristo. No, hindi kailangan perfect ka pag namatay ka. Ang kailangan mo lang nang hahawakan ka kay Kristo. It's only by the grace of God. So kung ikaw ay namatay by the grace of God, no, namatay ka agad sa langit ka. Pero kung wala ka kay Kristo, o kung kilala mo man si Kristo pero hindi ka nabubuhay para kay Kristo, impyerno ka. Ganun po. Kaya nga po, wag na kayong tumawag na kung sino-sino pang kaluluwa. Botanino pa pong akayin. You are blessed. Ang sabi nga po ng Panginoon dito, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood. Hindi yan galing sa sarili mong kaalaman. Sabi diyan, but by my Father in heaven. Paano po? Through the power of the Holy Spirit, i-reveal po kay Peter po ito. And then, ang maganda po dito, sabi ng Panginoon, and I tell you that you are Peter. Ang Peter po sa Greek is Petros, or small rock. And on this rock, Jesus was not talking about Peter, he was talking about himself, because sa Greek po niyan, magkaiba sa Peter. And on this rock, Petra, big rock. Sabi po niya, talking about Jesus. Dito po mali ang Roman Catholic, because kung babasahin nila ang original translation, hindi si Peter ang sinasabi niyang foundation. Ang foundation ay si Jesus. So ang foundation po si Jesus. And on this rock, by myself, ang sabi ng Panginoon, I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. In other words, kapag naniniwala ka, kapatid, na si Jesus lang ang Messiah mo, kahit po yung pintuan ng impyerno, hindi magtatagumpay sa iyo. Basta't loyal ka lang sa isang Savior, si Jesus lang at wala nang iba. There's only one Savior. Only one way. He is the truth, the way, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. Isa lang po yung daan. Walang MacArthur, walang expressway. Hindi siya Manila. Isa lang ang daan sa langit. Walang daan ni Allah, walang daan ni Buddha. Hindi sila ang may-ari ng langit. Si Jesus ang may-ari ng langit. Kaya tinawag pong Jesus Highway po yun. Kaya kung wala kay Jesus, hindi ka po maliligtas. Pero dahil si Jesus, no, kung tinanggap mo muna po ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas at siya lang ang nakaupo sa puso mo, kahit ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig sa iyo, sabi po dyan. And then verse 19, ito pa po ang maganda, and I will give you the keys of the kingdom. Dahil dyan, Peter, ibibigay ko ang mga susi sa kaharian ng langit. Did you know may mga susi sa kaharian ng langit? Susi para po sa kagalingan, susi para po sa kapayapaan, susi po para po sa breakthrough mo, sa iyong family, iba't ibang susi po ng pagpapala. No, I will give you the keys of the kingdom. Marami pong susi ang kingdom of heaven. So whatever you bind on earth, ito po, paano mo gagamitin yung susi? Sa pamamagitan ng iyong bibig. Always remember, Proverbs 18:21, death and life is in the power of tongue. No? Meron pong kapangyarihan ng ating dila. Ano man ang sinasabi po natin, sabi ng Panginoon, I will do the very thing I heard you say. Sabi po sa Numbers 14:28. So whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Ano man ang talian mo, ang hindi mo payagan sa lupa, hindi papayagan, tatalian din sa langit. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Bakit? Kasi ginawa mong Messiah si Jesus. Pag ginawa mo Messiah si Jesus, hindi mananaig ang impyerno sa iyo. Yes, magkakaproblema tayo. Pero manghawakan ka lang kay Jesus, hindi ka matatalo ng impyerno. Hindi ka matatalo ng mga diablo. No? And then, ano pa ho, meron kang kapangyarihan na mag-release at magsarado ng pintuan. Sinasarado mo yung mga pintuan ng mga sumpa at nire-release mo yung mga pintuan ng blessing para sa iyong family. Now, paano po natin gagawin to? Sa ating pananalangin, tinatalian ko po ang spirito ng karamdaman sa aming pamilya at Lord, I am releasing
the power of healing sa aming family, the divine health sa aming family, divine protection. Ano man ang plano ng diablo sa amin, hindi ko pinapayagan in the mighty name of Jesus. Na dapat po, pagkagising natin sa umaga, ito po yung declaration po natin kung siya ang Messiah po natin. So ang babae po itong ginawa niya. No, Son of David, you are my Messiah. Nasa iyo po ang susi na kagalingan ng aking anak. Now, tinanong po ni Jesus sa kanyang mga disciples kung sino siya. Alam niyo ho ba, tanong ko rin po sa inyo ngayon, I do believe tanong din po ni Jesus, sino ba si Jesus para po sa inyo? Si Jesus ba talaga siya ang Messiah? Pag sinabi niyong Messiah si Jesus sa inyo, or Savior, siya ay Lord. Pag sinabi niyong siya ay Lord, siya ang nasusunod. Hindi na po tayo. When we pray, let your will be done, let your kingdom come. Hindi po pwedeng, Lord, ganito ang gawin mo sa buhay ko. Sino ka para turuan mo ang Panginoon? Sino tayo para turuan natin ang Panginoon? Kaya nga po, magpipray tayo after natin nag-pray, but nevertheless, Lord, not my will, but let your will be done. Dahil kayo po ang aking Panginoon at tagapagligtas. That is how we acknowledge Jesus. Yung iba sa atin, ginagawa natin, yes, naniniwala ka siyang Messiah, pero ginagawa mo siyang genie. Lord, mag-a-attend ako. Pag nag-attend ako, alam ko, ibibless mo ko. That is also true. Pero yung puso natin, parang, Lord, ngayon na, bigay mo itong ganito. Sino ba talaga si Jesus sa atin? Kung si Jesus po, siya ang Lord po natin, bibigyan po natin siya ng priority. Amen po ba? Amen. So if you want to be blessed with the keys of the kingdom of heaven, you need to believe that Jesus is the only, sabi niya po only Lord and Savior of the world. Amen. Number 2, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she never felt offended by the way she was treated. Paano ba siyang tinrato? Ano na ho ba kayo? Na-reject na ho ba kayo? Or hindi kayo pinansin? Nangangailangan kayo ng tulong? Nag-walk out ba kayo? Nagsalita ng pabalik na masama din? Or in-ignore nyo lang po, nagpatuloy kayo? Ito pong Canaanite woman pong ito, she was rejected, insulted, pero hindi po niya in-entertain yung offense o yung hurt na narinig po niya. Because she was aware, kapag siya po ay na-offend, hindi na niya makukuha ang kanyang answer sa kanyang prayer. You need to be aware. Tignan po natin yung verse. Balikan muna po natin ang Matthew 15, 23, 24. Sabi niyan, Jesus did not answer a word. No, she ignored. Di ba sabi ng babae, Lord, help me, have mercy on me. My daughter is suffering terribly. She is demon-possessed. Anong sagot ng Panginoon? Hindi siya umimik. Now, baka isipin nyo, ba ninanoy Lord niya? Mamaya po, makinig lang po kayong mabuti. May ginagawa po ang Panginoon dito. So his disciples came to him and urged him. Sabi po niya, sabi po dyan, came to him and urged him. Marahil ang mga disciple dito, nakaupo, nakahiga, nagpapahinga. Send her away, for she keeps crying out after us. Dalawa po ang ibig sabihin po nito. It's either inuutusan sa ang Lord, Lord, ikaw na ang magpaalis dyan, or kaya, Lord, sige, bigay mo na, para hindi na tayo isorbuin, bigay mo na yung inihiling niya. Baga king kabangpangan, ibigay mo na bana nga lang pate. No, parang ganyan nung sinasabi. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Sabi niya, nandito ako para lang sa lost sheep of Israel. Now, nagsisinungaling ba ang Lord dito? Sa lost sheep of Israel lang siya? Hindi po, hindi siya nagsisinungaling. Hindi niya, ang totoo po, nauuna po lagi ang mga Hudyo. Kasi ang Hudyo po ang dapat gamitin ng Diyos. Dahil Hudyo po ang Panginoon. So ang Panginoon po, hindi po siya nagsisinungaling dito. At hindi po masama ang ugali ng Panginoon dito. Makikita po natin sa Romans 1:16, ang sabi po ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. I hope hindi na rin tayo nahiya na bilang mga Kristiyano. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Bakit nauuna ang mga Hudyo? Kasi po, sila ang unang gagamitin para po
i-proclaim ang good news. Saan po natin makikita yan? Makikita po natin yan sa Acts chapter 1, verse 8. Na sinabi po ng Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. So kayong magiging saksi ko na ako nga ay buhay, ako nga yung Messiah, nakita nyo kung umakyat sa langit at muli akong babalik. Sabi po dyan, una saan? Jerusalem. Sa Hudyo muna. Uli. Judea. Yan po ang Juda. Sa Hudyo uli. Samaria. Nasa northern Israel po yan. Mga Hudyo din, may mga lahing Hudyo din po yan. And to the ends of the earth. So sila po ang unang ginamit. Kaya po kung binasa niyo po ang Book of Acts, nung pumunta po si Peter sa bahay ni Cornelius, the centurion, na isa pong Gentile, pinagalitan si Peter, pinatawag siya. Pero nung in-explain ni Peter kung paano nangusap ang Diyos at gumawa ang Diyos at nabaptize sila ng Holy Spirit, ang sabi ng mga Hudyo, ngayon alam natin na walang favoritism ang Panginoon. Pati pala ang mga hentil. Ibig sabihin, buong mundo pala gusto ng Diyos maligtas. Ang akala po ng mga Hudyo na mayayabang, sila lang ang ligtas. Sila lang. Kaya ganyan po ang tingin po nila sa kanilang sarili. Pero actually po, no, wala po yan sa una. Mag-ano kayo? Ba't nauna yung mga Hudyo? Sabi naman po ng Panginoon, nauuna na ang nahuhuli ang nauuna. Sinabi po ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, maraming nauunang mga tax collector sa inyo, sabi niya pa sa mga Hudyo. Maraming prostitute, mga drunkards na pumapasok sa kaharian ng Diyos kesa sa inyo dahil matitigas ang ulo niyo. Kaya nga po, hindi naman, this is not something na dapat tayong magtampo. Di ho ba? No? Magtampo ka kung walang plano ang Diyos sa iyo na maligtas ka, pero may plano ang Diyos na hindi ka mapunta ng impyerno. Now, sabi naman po sa Romans 2:9, sabi niya, there will be trouble and distress for every human being who does evil. Parusa sa mga gumawa ng masama. O sinong naunang mapaparusahan? Mga Hudyo. First for the Jew, then for the Gentile. Siguro po, ano na po yan? Fair na. Una pa rin sila. Pero ulitin ko sa inyo, ang nauuna, nahuhuli. Ang nahuli, nauuna. Amen, amen po na din yan. Ang ibig sabihin lang po yan, walang favoritism ang Lord. So hindi nagsinungaling. My point here is, hindi nagsinungaling ang Panginoon nung sinabi niyang, nandito lang ako para sa mga lost sheep of Israel. Totoo po yun. Ang kanyang munang target ay ang Israel. At ang Israel ang kanyang ginamit. Kaya yung pong pangako ay Abraham I will bless you so that peoples or nations of the earth will be blessed through you. What kind of blessing? Salvation. Salvation po. Ang Israel, ang lahi ni Abraham, ang magdadala po. Kaya sila po ang nagdala sa atin. Sila ang unang nangaral na ngayon po tinatamasa po natin itong kaligtasan ito. Pero ganyan pa man, hindi po nagtampo ang babae. Sino po sa inyo ang matampuhin hanggang ngayon? Alam niyo po, sa totoo lang, kapag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat matampuhin. Hindi ka na dapat matampuhin. Hindi mo alam, pastor, kung gaano sakit. Alam niyo po, mas masakit ang mga sinasabi sa amin bilang pastor. Ako po, hindi pa po ako pastor. Ang pinakamasakit na sinabi po sa akin, nung pong birthday ko po, binigyan po ako ng 150,000 ng aking kapatid na nasa abroad para bumili ng sasakyan dahil nag-resign po ako sa trabaho ko. Sinuko ko po yung service car ko. Meron na po akong baby noon, ng panganay namin. Alam niyo po, dito sa church na ito, mga leaders pa, sinismis po ako, nagnakaw daw ako. Musician po ako noon, actually music director po ako noon, umiiyak po ako, gusto ko nang umalis, lumaya, sabi ko, demonyo la talaga rening manong kulang king church sa inyo. Pero yun po, salamat po, wala ng demonyo. In Jesus' name. You know? Ang dami ko pong masasakit na dito, kahit bilang pastor, o yan yung pastor, yung senior, o yan yung lead pastor, mag-dialysis yan. Balo da pa kang gano'n. Diyan ako man bisa Kaburi ko na ang ating kabay. Nung hindi pa ako senior pastor po, madalas po ako nakakapagbisikleta kasi hindi po ganun kabigat ang aking mga dalahin. Walang ganong tumatawag, kung ano lang yung ministry ko sa music, sa youth. Yun na po yan. At saka po sa Sunday school, yun na po yan. No? Kaya marami po ako. Pero ngayon po, ang dami ho.
No, parang nung hindi ako manager, pag tinitignan ko yung mga manager, kaswelda rin manager, na makaluklukla mo pa noon. Nung nag-manager po ako, kasakit palang manager. Nasa iyo lahat ng load, nag-iisip ka paano ka-asset sa kumpanya, yung target, yung nakaupo ka nga. Pero hindi ka nag-enjoy. Pag uwi mo, dala-dala mo yung stress na yon. Kaya kayong balasuba, sabihin yung maswelo ng manager, mag-manager kayo, lawin ko mo nung ako may stress. Nung makapag-manager kayo. Floor manager. Pastor John po, floor manager kayo. Alam niyo po, kaya nga po nakuha ng babaeng ito yung kanyang victory. Hindi siya na-offend. Kung ako po stay offended po ako, I've learned na kapag na-offend po ako, na-offend tayo, nasasaktan tayo. I've learned na hindi ko nahintayin po yung hapon. No, agad kong sinasabi, Lord, I choose to forgive by faith. Ayokong lamulin ako ng diablo sa sama ng loob. Marami po sa atin, mga tuwa na kayo, rengalwa siguro, tatalakad ko pa na magkaing Bible study, pero matampuhin kayo. Lamaran kayo. Galatians 2:20. Anong sabi po ng Galatians 2:20? I have been crucified with Christ, and I no longer live. But Christ lives in me. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. That means patay na dapat yung mo. Na ano mang sabihan, kaya ka man dapat magtampo. Nung ating naman masakit na sinabi kaya ka mo man iwasan din taong ka rin, luluguran mo pa. Bakit? Dahil si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. The reason why bakit wala tayong breakthrough, dahil matampuhin po tayo. Ang babaeng ito, nakuha niya yung kanyang breakthrough dahil hindi siya nagtampo. Kahit inignore siya, napahiya po siya. Pero hindi siya nagtampo. Ang sabi po ng Proverbs 19:11, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory, sabi po dyan, to overlook an offense. Ano ibig sabihin po niyan? It is one's honor na isang karangalan sa isang tao po, na pabayaan na lang niya yung masasakit na salita ng ibang tao. It is one sort. Kaya in-honor po yung babae ito ng Lord. Pinagaling niya yung kanyang anak. I hope tayo pong mga Kristyano, masanay po tayong hindi na magtampo. Kapag nagtampo ka, una kang lugi. Bakit? Pinayagan mo ang diablo. Kaya sabi po ng Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. In other words, pwede ka naman magalit pero huwag kang magkasala. Pero medyo mahirap po yan. Sabi po dyan, do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. No? Ibig sabihin po dyan, kapag ikaw ay may tampo, meron kang offense sa puso mo, meron kang hinanakit sa puso mo, may pinanghahawakan ang diablo sa iyo. Do not give the devil a foothold. Huwag yung pabayaan na lumubog ang araw. Kaya yung iba naman, inaabuso ito. Meron pong sinaktan siya ng umaga, sabi niya, mamayang hapon ko na lang siya patatawarin. Natulog siya ng tanghali, paggising niya ng alas 3, umuulan, wala na yung araw. Nung rin haldo, may katutod kong ating sakit loob. Bakit po? Kapag natulog kang meron kang sama ng loob, bukas po, bitterness na yan. Unforgiveness na yan. Nagiging hindi na lang siya foothold, hindi na lang po siya foothold. Alam niyo po yung, nung bata ho tayo, ewan ko sa inyo, pag naglalaro kayo, nagtutulukan, naghahabulan, pasok ka sa kwarto, tapos sasarado mo yung pinto, maano mo yung pinto, yung paa mo parang hindi masara. That is foothold. Pero kapag pinabayaan mo yung galit, magiging stronghold na makakapasok na siya sa kwarto mo. Amen. Choose to forgive. Ang unang nalulugi kapag ikaw ay may sama ng loob, ikaw. Nabablock ang mga blessing mo. Wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan dahil lamaran ka. Pero ang unang pinagpapala, yung taong nagpapatawad kahit hindi humingi ng tawad yung tao. Amen. Nung baga kayong magtinda, nano pong salwa nyo, sige po, didinanda na kayong tawad, 20 pesos. Man niya tawad, agad may didinanda patawad. Hindi ho ba, yun, siguro kang sasali. Weirdo, amon ha. Pero sa Lord, hindi man po sa pagtitinda. Sa Lord po, kahit hindi humihingi ng tawad yung tao, patawarin mo siya from the heart.
para ikaw ay pagpalain. Makuha mo yung breakthrough mo. Amen po ba? Kasi po, it will hinder your blessing. Sabi po sa Hebrews 12:15, see to it that no one, sabi po dyan, no one falls short of the grace of God. Pwede ka palang ma-fall short, no? Kahit po sa Galatians 5, binanggit po ito na you have fallen from grace. So another falling from grace ay, ano po ito? See to it that no one, sabi dyan, falls short of the grace of God, and that no bitter roots grows up to cause trouble and defile many. Every time meron ka pa hong alam niyo po yung nagpatawad ka na, pero hindi ko muna siya kakausapin. Meron pang ugat. Dapat pag nagpatawad ka, lahat, pati po yung ugat, mabunot. Excuse me. Lalo niyo po yung sinabi ng Panginoon na, sabi ng kung 7 beses siya magkasala sa isang araw, patawarin mo siya. Lord, increase our faith. If you have faith as small as mustard seed, ang sabi ng Panginoon, you can say to this mulberry tree, be uprooted, it will obey you. Bakit po mulberry tree ang sample ng Panginoon? Dahil yung ugat ng mulberry tree, mas mayabong pa sa kanyang mga dahon at sanga. Ganun kalalim po, parang sama ng loob. Pero kung meron kang pananampalataya, so ang forgiveness, it is by faith. It is not by season passing by. Hindi po siya paglipas ng panahon. Marami na po akong nasaksihan, no, mga ilan po dito sa church, 20, 30 years, nung in-explain ko po itong forgiveness na ito, it's not by season, na kapag, anong tawag dito, lumipas ng panahon, mapapatawad ko siya. Yung iba po, 30 years na. Tuwing naaalala, nandun pa rin yung sama ng loob. Because forgiveness, it's by faith. Mahirap pong magpatawad, lalo na kapag nasaktan kang masyado. Pero kapag meron kang pananampalataya, sabihin mo, ikaw, ang bitterness and forgiveness, ma-uproot ka. Matanggal ka sa aking puso. Susunod po yan. It's by faith. Amen. Kasi nga po, ang sabi po dyan, every time na meron ka pa rin bitter root grows up, meron ka pa rin natitirang sama ng loob, you are falling from grace. You are being fall short of the grace of God. In other words, sayang, dapat kumpleto ang blessing mo. Ang sarap po kaya nung wala kang dalahin ng sama ng loob. Alam niyo po yung may sama ng loob na mimiwas la. At lukluk-laki may itong asulok, tahimik la, balamo, banal la, actually lamaran la. Uling atin lang sa kitalog. Pero pag tunay kang Kristiyano, lagi kang masaya. Walang makakapigil sa saya mo. Kahit anong sabihin nilang masama sa iyo, basta't si Lord kakampi mo, okay ka dapat. Amen. Okay tayo dapat kahit anong pong sabihin nila. Kahit lalo na nung pandemic po, kami mga pastor ay, lalo na po ako. Yung pastor dyan sa Calvary, no, ayaw niyang pabakunahan, ayaw niyang pa-face mask. Kung ano-anong kwentong pinagsasabi po sa akin. Sabi na, Temo, ay pakisabihan pa sa, bakit ko pakisabihan? Tanong man member. Ako naman napigilan din. Alam niyo po, the truth is, hindi natin makokontrol ang ating kapaligiran ng ibang tao. Ang makokontrol mo, ang sarili mo. Kaya tinawag pong self-control. Ang makokontrol mo, emotion mo. Wag po kayong gagaya dun sa isang doktor. No? Alam po niya yung solution. Alam niya yung stress na nakakano. And yet, hanggang ngayon, he doesn't choose to forgive. Sabi ko nga, sa asawa ko, nung pinakita niya yan, sabi mo, dun sa nagsabi sa kanya, kahit 10 beses siyang humabol, matatalo siya, humingi ng tawad. Baka humingi ng tawad yun. Dok, patawarin mo po ako, bakit ko sinabi yun? Pero hindi ka pa rin mananalo, Dok. Patay kang bata ka, no? So, unfailing faith in Jesus will protect you from being offended. Kung tunay yung pananampalataya mo kay Jesus, kahit murahin ka, kahit sabihin kang ikaw ay magnanakaw, o kahit anong masakit na salita, hindi ka dapat na-offend dahil si Jesus na ang nabubuhay sa iyo. Para makuha mo yung full blessings ni Jesus sa iyo. Amen po ba? Number 3, the Canaanite woman had an unfailing faith in God because she responded with humility to the insult spoken to her. Now, kadugtong po ng point number 2 po natin ito, na-insulto na ho ba kayo?
Yung iba ho sa inyo, na-insultan ho ba kayo? Yung tinawag kang, tinawag kang Tom Cruise. Na-insulto ka. Hindi ako Tom Cruise, no? Nagsisinungaling kayo. Richard Gomez na ako. Ano po yung tao tinawag sa inyo na insulto po kayo? Ano na po yung, kidding aside, ano po yung masakit na salita na tinawag ka na? Hanggang ngayon ho ba, bit-bit po natin yan? Ito pong babae pong ito, no? Kahit po ininsulto siya, ano po ang pagkakainsulto sa kanya? Hindi po siya nagtampo. Hindi po siya, makanyang kapala mensahe. Tingnan po natin, no? Balikan po natin muna. Matthew 15, 25, 28. Sabi po dyan, the woman came and knelt before him. So, sinamba niya ang Panginoon. Lord, help me, she said. He replied, sabi ng Panginoon, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Now, tinawag po ng Panginoon yung request ng babae. Ano po yung request ng babae? Healing. Did you know, ang bread din po natin ay healing? Ibig sabihin po, ang bread po in the Bible is blessing po sa atin. Yung unang tinuro ko po sa inyo, yung bread, naalala niyo po yan, give us this day our daily bread. Yung pong will ng Panginoon. Because my bread, my food is to do the will of the Father. Now, another meaning po pala ng bread is blessing. Give us this day our blessing. Give us this day our protection. Give us this day our healing. Give us this day our daily provision. This is our bread. Kasi sabi niya, yung blessing para sa mga anak hindi pwedeng ibigay sa aso. Tinawag ng Panginoon ang Canaanite woman na isang aso. Kayo po kayang tawaging aso. Ano? Tinawag na ba kayong aso? Baka hindi nyo alam, minsan tinawag kayong aso kasi sabi sa inyo, mukha kang Saint Bernard. Ikaw naman, mabala mo, saan tuyapin tang Saint Bernard, no? Yung iba, kung di nyo alam ang St. Bernard, i-google nyo lang. Makikita nyo kung ano itsura ng St. Bernard. Now, makita po natin dito, tinawag po siyang aso. Ang sabi po dyan, no, it is not right to take kung ano man yung blessing para sa mga anak at ibigay sa mga aso. Alam niyo po, dahil hindi po, ano po ang point 3 natin? She responded with humility. No? Ang sabi po ng babae dyan sa verse 27, yes, it is Lord. Sinasabi niya, aso na akong aso, Panginoon. Sige po, aso na akong aso. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Ang sinasabi lang dito, sige, aso na akong aso, Lord. Pwede kahit breadcrumbs lang, kahit yung mugmug lang ang bigay mo sa akin. Ang faith ng babaeng ito, kahit sinlit lang po, alam niya, very powerful si Jesus, na alam niya, kahit na parang butil lang ng buhangin ang bigay sa kanya, gagaling ang anak niya. Ganon niyang iniisip, ganon siya naniniwala, nananampalataya, na si Kristo ay makapangyarihan. Lord, kahit maliit lang ang ibigay mo sa akin, gagaling ang anak ko. Sa atin, gusto natin, pahausyungan po din, pastor. Yan lang mag-lay hands ka na ako. No? Ayaw lang natin ng breadcrumbs eh. Gusto natin cheeseburger. No? Gusto natin cheeseburger. Pero yan pong babaeng yan, maliit lang. Alam niya, sapat na. Parang yung babae pong 12 years na dinudugo, mahawakan ko lang. Hindi na kailangan siyang hilehans pa. Di nga luwaki katamo, pagalan nyo kami. Payaw si pastor, payaw si Kain. Bakit? Wala ka bang Jesus? No, it proves na yung mga nagpapatawag pong ganyan, hindi ka nagtitiwala sa Jesus na tinanggap mo. But if you have Jesus na nasa iyo po, ikaw po mismo, pwede kang dumirekta sa Panginoon. Amen. But going po dito ho, hindi tumayo ang babae. Akala ko ikaw yung Messiah. Bakit makanyang kayasbuk? Hindi ho ba? Ba't ganyan yung bunganga mo, Lord? Ba't ganyan yung lumabas sa'yo? Sinasabi mong ako ay aso? Pero, hindi po yan sinabi ng babae. Sabi niya, sige po, Panginoon, aso na akong aso. No? Pero kahit po yung yung nahuhulog na po ng mga himay-himay lang, kumakain yung mga aso. Ano po sagot ng Panginoon? Dito po natin makikita ang sagot ng Panginoon. Ang Panginoon po dito, hindi niya iniinsulto talaga ang babae.
Merong tinuturo ang Panginoon sa babae na talagang mag-persevere siya sa faith. Kung talagang meron kang pananampalataya, kahit anong hahadlang sa'yo, mananaig ang iyong pananampalataya. Ito po yung katotohanan. Kahit ano po yung, kung meron kang tunay na pananampalataya sa Diyos, kay Kristo, kahit ano po yung nakikita mo parang mga hadlang, walang makakahadlang sa iyong pananampalataya. Hindi ka magtatampo sa Diyos. Yung sasabihin mo, ang tagal ko na nagpe-pray, Lord. Sino po dito ang merong mga prayer request na 10 years na mahigit hanggang ngayon wala pa? Meron? Yung 15 years na mahigit. Mga salvation po siguro yan. Aside sa salvation, yung personal nyo po, tayo po lahat, yung iba nga po 50 years na nagpe-pray ng salvation. Sino po dito yung sa sarili nyo, may hinihingi kayo, 10 years na hindi pa binibigay ng Lord? Meron po? Ako po mag-18 years na po akong hinihingi ko kay Lord na umalis po ako sa dialysis. Nung magtampo ko, no kumunta. Kung magtatampo ka, saan ka pupunta? Lalo ka matatalo. Kaya nga po ako buhay ngayon malakas dahil alam ko, one day, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil tapat ang Diyos na nangako. Manatili lang po tayo. Amen. Itong babae pong ito, naging tapat po siya dun sa kanyang paniniwala kay Kristo. Kung ano yung sinabi niyang, you are the Messiah, pinanghawakan po niya hanggang uli. Lord, kahit masakit yung sinasabi mong narinig ko ngayon, naniniwala ako, mabuti ka at ikaw pa rin ang Messiah. Ang sabi ng Panginoon, woman, you have great faith. Ito po yung pangalawang, ito lang po yung pangalawang tao in the New Testament na sinabihan po ng Panginoon na mayroong great faith. Sino po yung isa? Centurion. Pareho pang Gentiles. Woman, you have great faith. Matindi ang pananampalataya mo, kapatid, kapag hindi ka nagtatampo kay Lord, na parang hindi ka pinapakinggan ng Diyos, parang nadidelay, pero hindi ka nagtatampo. Ibig sabihin, matindi pananampalataya mo. And then sabi po ng Panginoon, your request is granted, and her daughter was healed at that moment. Pangalawang, bakit sinabi ng Panginoon niya na mahalaga? Tinuturuan niya ang kanyang mga disciples sa loob ng bahay na yun at saka yung mga Hudyo na kasi po ang mga Hudyo, ang tingin nila sa mga pagano, sa mga Gentiles, especially sa mga Canaanite po, ang tingin po nila aso. Kaya nga po hindi na bigla ang mga disciples niya dito, ay Lord, ba't ganyan ang bibig mo? Ngayon lang namin narinig yan. Hindi nyo ba napansin? Hindi po nag-react ang mga disciples? Kasi ganun talaga ugali ng mga Hudyo. Ganun po kasama ang tingin nila sa ating mga hentil na tingin nila sa atin mga aso. Kinokorek ng Panginoon. Kinokorek ng Panginoon. Tingin nyo dito sa babaeng to, aso. Tingnan nyo, matindi ang kanyang pananampalataya. Kinorek ng Panginoon ang mindset ng kanyang mga disciples. Hindi nyo dapat tingnan ang bawat tao na hindi Hudyo na mga aso. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya hindi po, nung sinabi ng babae, Lord, sige po, yes, it is Lord. Aso na akong aso. Pero kahit breadcrumbs lang, no, kumakain yung aso. Yung tuta, kumakain po. Hindi sinabi ng Lord, ay babae, no? Sorry, nagkamali ako, nasaktan kita. Hindi po nagsorry ang Lord. Bakit magsasorry si Lord? Kasi hindi talaga yun ang intention niya, nasaktan ang babae. Ang intention niya, gusto niya, lumitaw talaga yung pananampalataya ng babae at para mapahiya yung mga Hudyo. Para mapahiya yung mga Hudyo. Na sila, na mga Hudyo mismo, mahina ang kanilang pananampalataya. And I hope nakuha niyo po ito. Alam niyo po, nung high school ako, hindi ko matanggap po itong kwentong ito. Bakit ganyan ang bibig ng Panginoon, kako? Hindi ko po makuha talaga ito. And I thank the Lord na tinuro na po sa akin ito. Proverbs 12:16, a fool is quick-tempered, ang sabi po dyan, but a wise person stays calm when insulted. Kaya merong wisdom yung babae dahil wise person po siya, hindi siya madaling magalit. Sino sa atin dito hanggang ngayon madali kayong magalit? Kunwari, praise the Lord, takot church, hallelujah. Pagbihira. Yung nag-pray ka ng umaga, praise the Lord. O tarang kape? Kape mo, mga buralya pa. Ang sabi po dyan, isa kang hangal kung madali kang mag-react, magalit.
Amen? Magiging wise person ka. Kaya itong babaeng ito, hindi siya nagalit. Nagkaroon siya ng wisdom. Na ano yung wisdom niya? Sabi niya, sige Lord, aso na akong aso. Nagpakumbaba po siya. Pero kahit na mugmug lamang po, pwede na po ako doon. So ang babae pong ito, nakuha po niya yung kanyang answered prayers. Answered sa kanyang prayer. Excuse po. Proverbs 11:2. Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Kaya nga po, yung humility, hindi ka lang merong favor, meron ka pang wisdom. No? Dahil alalang humility, alalang wisdom, kapartutan la, misdan la. Makanya ni milyari keng biedo. No? Dito po sa 1 Peter 5:5-7, nabigay ko po ito last week sa inyo. Sabi diyan, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. Kayong lahat, magbihis kayo ng mayroong pagpapakumbaba. God opposes the proud but gives grace to the humble. No, yung mga palalo, mayayabang, paratot pa, nabino na yung ginu, pero di na anong grace. Hindi lang po grace, na nabasa natin sa Proverbs, binibigyan ng wisdom. And then, next verse, ang sabi po diyan, so humble yourselves under the mighty power of God. At the right time, He will lift you up in honor. Ito pong babaeng ito, pagdating po niya na insulto na po siya, rineject siya, inignore siya, pero hindi siya tumigil. But at the right time, nung hindi siya tumigil po, linift up siya ng Panginoon. Babaeng sabi niya, matindi pananampalataya mo, magaling na ang anak mo. Huwag ho tayong titigil. Maaring itong babae pong ito, mga ilang minuto lang ho ito, oras. Pero sa atin siguro sasabihin natin, ako pastor, years na. It doesn't matter. Ang importante, huwag kang tumigil, kapatid. Kasi ngayon, kung sasabihin mong, ako, years na, nagre-reklamo ka na niyan. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Tumigil ka na? Sige, ito nang kalawin mo na malyari kang sarili mo. Kung katulad ko po, tumigil po ako. Kung ako po'y tumigil, matagal na po akong hindi nagpipreach dito, matagal na akong patay. Because of the grace of God, napuprotektahan pa rin po ako. Na kaya nga po magtiwala lang tayo sa Panginoon. He will lift you up when you humble yourselves in due time. So kaya nga po pwede mong ibigay, give all your worries and cares to God, for He cares about you. No, meron pong malasakit. Ang Panginoon po, ganun ang mga sagot niya, pero actually may malasakit siya doon sa babaeng yon. No, hindi po harsh ang Panginoon dito. Amen. I hope nakuha niyo po ito. Baka maisip niyo, ganyan pala ka-harsh sa Lord. Hindi po siya ganyan ka-harsh. Ano po siya, pinahiya lang po niya yung mga Hudyong kasama niya, mga disciples po niya. Sa Matthew 5:11, blessed are you when people insult you. So ito naman po pala, pinagpala ka kung iniinsulto ka ng mga tao, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Kung iniinsulto ka dahil kay Kristo, mapalad ka, kapatid. Amen. So always remember, you are blessed when people insult you because of your faith in Christ. Kapag hindi kayo insulto sa iyong kung hindi ka na-persecute being Christian or born again, something is wrong. Lahat po ng Kristiyano, sabi ng Bible, mape-persecute sa kanilang pananampalataya. Pero pinagpala tayo kapag tayo'y iniinsulto, nape-persecute dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Lahat ng pinagpala magsabing, Amen. Amen. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of the Canaanite woman. The Canaanite woman had unfailing faith in God because number one, she acknowledged that Jesus was the Messiah. She never felt offended by the way she was treated. And she responded with humility to the insult spoken to her. Now, meron po akong gustong explain po sa atin, sa ating pong conclusion, na meron pong significant difference po tayo ng babaeng ito. Tayo ngayon na nasa covenant of grace. Ang babae pong ito, nakuha po niya kanyang blessing because of your bold faith. Sabi niya po, bold faith. Yung kanyang unfailing faith po. Pero hindi niya alam, she doesn't have any knowledge about the grace of God, about the new covenant grace of God. Tayo alam natin, we are living under the covenant of grace of God. No, kaya nga this is very important po. Na sa atin po ngayon, under the grace of God, hindi na tayo i-reject ng Panginoon. Hindi tayo i-condemn kung tatawag ho tayo. God is not condemning us, no? Kung parang merong delay,
doesn't mean reject tayo ng Panginoon o kinokondemn niya tayo. Because now we can boldly come to the throne of grace of God because of what Christ had accomplished on the cross of Calvary. Ang sabi po sa Hebrews 4:14-16, last verse na po natin to. Therefore, since we have a great high priest, talking about Jesus, no, and who was ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Si Jesus mo, siyang high priest natin umakyat sa langit, no, 500 disciples ang nakakita sa Kanya. Ngayon, pwede tayo talagang manghawakan sa Kanya. Sa pananampalataya natin sa Kanya. Manghawakan po tayo. Bakit? Ang sabi po sa verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Ano mo yung ibig sabihin ng verse 15 na yan? Alam ng Diyos ang ating mga weakness. Naintindihan niya yung ating mga weakness. He can able to empathize with us kasi po siya, naranasan niya lahat ng tukso pero hindi siya nagkasala. Kaya hindi tayo perfect. Huwag kang lumapit sa Diyos na parang lalapit lang ako pag wala akong kasalanan. Wala pong ganun. Lalapit tayo sa Diyos dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Nasa verse 16 po yan. Ang sabi po dyan, let us then approach. Dahil kay Kristo, siya ang high priest natin. Therefore, sabi po dyan, parang sinasabi niya, therefore, let us then approach God's throne of grace with confidence. Sabi niya po, confidence. Yung babae pong ito, with confidence, with boldness, with faith. Yan po ibig sabihin ng confidence. Let us approach the grace of God with confidence, with grace. Kasi po, hindi po tama kapag lalapit ka sa Lord. Lord, nakita mo, nag-church ako, nag-CU ako, ang devotion ko. Lord, 1 hour, araw-araw, nagbabasa ako, 5 to 10 chapters a day. You cannot brag, about your good works before God. That will be dead works. Pag lumalapit tayo sa Lord, na ang problema naman kapag nagkasala kayo, hindi ako lalapit kasi, alam niyo po, nagkamali ka man o may mga ginawa kang magaganda, huwag mong panghawakan yung mga yun, pagkakamali o mga good works. Ang panghawakan mo, yung grace ni Kristo, that you can come boldly before the throne of grace of God because of Jesus, na alam mo, sasagutin ka ng Ama because of Jesus, not because of your own doing. Kaya sabi diyan, let us approach God's throne of grace with confidence. Confident ka, not because of your own doing, hindi dahil nag-devotion ka. Confident ka, hindi dahil hindi ka nagkasala. Amen? So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kapag ang confidence mo kay Kristo, in Christ alone, sigurado ang iyong panalo. Huwag nating pagmalaki na nag-offering ako, Lord, nandito ako ngayon. Ang lahat ng niya kaya natin nagagawa, biyaya lamang ng Diyos. It's only by the grace of God. So put your trust in Christ alone at wala nang iba. Amen. In Christ alone at wala na pong iba. So don't go to God with your dead works. Instead, go to God with faith or with confidence, with boldness in the finished works of Christ on the cross. Kaya ka lumalapit sa Diyos dahil alam mo, sinabi ng Panginoon, it is finished. Malaya na tayo makalapit sa Ama. Unfailing faith is fully dependent on Christ alone. Amen. In Christ alone, I place my trust. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan.